Mga kapuso, narito po ang News TV Quick Response Team sa Clark International Airport sa Pampanga. Bukas na uli ang paliparan ngayong hapon matapos magkaroon ng pinsala sa loob ng terminal kasunod po ng 6.1 magnitude na lindol nitong Lunes. Nakakita ng crack sa control tower ng Clark Airport pero ayon po sa Department of Transportation, superficial ito kaya pwede pang gamitin. Wala ring problema sa runway. Mas kita ang epekto ng lindol sa passenger terminal kung saan nagbagsakan ang mga bahagi ng kisame. Sa pulo sa CCTV ng terminal ang pagkakagulo ng mga pasahero at empleyado sa loob noong mangyari ang lindol. Narito po ang aking report. Animoy hinihipan ng hangin habang niyuyugyog ng lindol ang mga passenger check-in counter ng Clark International Airport nang lumindol noong Lunes. Hindi nagtagal, nagbagsak na ang mga bahagi ng kisame sa flooring. Pati ang air conditioning vent lumuwa mula sa kisame at bumagsak. Nagsigawan ang mga naglalabasang tao. Sa pre-departure area para sa mga domestic passenger, nadapa sa sahig ang mga pasaherong nag-uunahang makalabas. Sa final screening area naman, iniwan ng mga X-ray personnel ang kanilang mga posisyon at sumabay sa mga pasaherong nagmamadaling lumabas. Kahit sa pre-departure area para sa mga international passenger, nabakante lahat ng mga upuan nang magunahan sa paglabas ang mga pasahero dahil sa pagyanig. Sa Facebook post ng Department of Transportation, dinig ang lakas ng ugong ng lindol sa Pampanga. Ganyan din daw ang ugong na narinig ng ilang pasahero sa Clark Airport. Nang tumigil ang lindol, ito na ang naging itsura ng loob ng paliparan. Agad itong isinara. Ang mga pasaherong walang mapuntahan natulog na lang sa damuhan at mga wheelchair. Balik operasyon na ngayong hapon ang Clark Airport. Mga kapuso, kulang 2 oras bago muling buksan muli ang Clark International Airport para sa ating mga kababayan. Binigyan po tayo ng quick access ng pamunuan para makunan at maipakita sa inyo, mga kapuso, ang ginagawa ngayong renovation at reconstruction ng mga nasira noong nakaraang lindol. Kung inyo makikita, dito po sa Passengers Lounge, mga kapuso, ay nire-repair na yung mga kisame na bumagsak dito po sa flooring. At 30 million pesos ang sinasabing halaga ng renovation project na ito. Business as usual na raw, pero hindi bababa sa 10 flight pa lang ang balik operasyon. Ang mga biyahe kasi ng Philippine Airlines sa Clark bukas pa magre-resume. Habang sabi ng Cebu Pacific, evening flights pa lang nila ang tuloy mamaya. Nagkaroon ng press conference ang pamunuan ng Clark International Airport kaugnay sa muling pagbubukas nito. Alas 4 ng hapon, nagbalik ang operasyon ng paliparan. Iyan ay kahit gutay-gutay pa ang kisame na winasak ng lindol. 10 international at 3 domestic flight ang lilipad dito sa Clark simula mamayang alas 6:30 ng gabi. Bagamat may flight na ngayon ang Cebu Pacific. Bukas pa po inaasahan ng pamunuan ng Clark Airport na magiging 100% operational ito. Isang buwan naman tatagal ang renovation dito. Mga kapuso, kaugnay pa rin ang muling pagbubukas ng Clark International Airport kaninang hapon. Kumuha tayo ng update. Makapiling natin live ang Presidente at ang Chief Executive Officer ng Clark International Airport Corporation, si Ginoong Jaime Alberto Melo. Sir Melo, magandang hapon. Welcome sa QRT. Unang-una, sir, kayo naman magbigay ng update. Kamusta ho ang operation so far? Mula ho na magbukas tayo kanina. Okay. Nagbukas po kami. Actually, ang official pagbukas is 4 p.m. but we opened ahead of time. That's 3 p.m. nagbukas na po kami to accommodate the passengers who were waiting outside. So as of now, on time po yung first flight at tuloy-tuloy po ito. We have 10 flights today. By tomorrow, we're looking at full schedule reliability, or that means kung ano yung naka-schedule ng airlines, we want that operated. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir, gaano kaligtas ang ating paliparan dahil hanggang ngayon naka-expose pa rin yung damages? Opo, naka-expose yung damage but we installed safety measures. Kung mapapansin nyo sa background, may mga kulay green na nets. That's to ensure that maski po nalinis na po namin yung kisame, baka po may mahulog. So naglagay po rin kami ng nets. And we can assure the public also that we checked the runway after the last tremor of 2 a.m. Nag-check po kami from the runway
the taxiway up to the tower, wala pong substantial damages. So we're all okay to go. And the systems also, the airline systems, the immigration systems, they're all up. Sir Melo, masusunod po ba ang original flight plan, flight schedule o nagkaroon ho ng adjustment? Today, hindi po natin masusunod yung schedule by the airlines. Please understand also, the airlines have a little hardship with regards to reinstituting the canceled flights. Pag na-cancel po yung flight, mahirap pong ibalik ng airlines kasi po, minsan po, nailagay na sa Manila yung pasahero or what. That's why today po, 10 flights lang muna from now until tonight. By tomorrow, we're asking the airlines, we already got the commitment of some to do 100% as per their schedule. So kung nakaschedule po yung siyam na Palawan flights natin, gusto po ng Clark, siyam rin po yung flights na Palawan na yon. Itutuloy po natin lahat yan. Basta kaya ng airline, kaya rin po ng airport. Sir Melo, para malinaw, para po sa mga kababayan natin na apektuhan ng pagsasara ng Clark International Airport, kaninong responsibility ito, sir? Sa airport po ba o sa airline? Parehas po yun. Okay. It's the airport and the airline's responsibility. Kung alam po ninyo yung passenger bill of rights, that's between the airline and the passenger. But still, the airport is also responsible. Tumutulong rin po kami with regards to feeding and accommodations. Maski hindi po yun part of the bill of rights, the airport is there to help. We will help. Apo, as far as the airport is concerned, ano Yes. mga partikular na tulong ang inihatid nyo na, sir, sa ating mga kababayan? In-accommodate rin po namin yung mga taong naantala. Salamat rin sa CDC or your Clark Development Corporation. Pinagamit nila yung training facilities nila. That's where we put the passengers who were outside kasi they couldn't go inside the terminal, sira po. At least dun sa training facility ng CDC, may aircon and binigyan rin po namin sila ng food. Opo. Opo. Sir Melo, Food and maraming water. haka-hakang nagsisilabasan na baka daw substandard yung pagkakagawa ng part ng airport na ito dahil nagbagsakan nga yung mga kisame. Ano ang reaksyon ng pangkasalukuyang pamunuan ng Clark International Airport, sir? Opo, I wouldn't say right now if it's substandard, medyo premature po yun. We're investigating it if it is substandard. If it is, we will recover or we will file charges against the contractor. Sino? Opo. Sorry. EM Cuerpo po yun. I'm not saying it's substandard still. Baka po premature nga po yun. But we will check on that. We will make sure na hindi po lugi ang government. But kung mapapansin po rin ninyo, para alam rin ng lahat, yung nahulog na parte, yung parting green sa likod, yun po yung part ng counters na nakakabit po lahat ng feeds or yung flight information display. Yung mga monitor po ng airlines, doon po nakakabit lahat yun. At since the past year, nagdouble yung flights ng Clark, dumami rin yung monitors na yon. So, assumption ko lang, baka sumobra po ang bigat ng parte na yon. Kasi kung mapapansin po niyo, yun lang po ang part na nahulog. Yung the other part of the ceiling was intact. So, yes, Sir Melo. Baka po masyado mabigat lang po. Gaano katagal, Sir Melo, ang renovation para ho dito? Renovation, we're looking at 1 month. 1 month na lang po. It used to be when we did an estimate, may nag-estimate ng 3 months and 2 months. The soonest we could get was around 1 month. So we'll do 1 month. Magkano ulit ang kontrata, Sir Melo? Wala pong kontrata pa as of now, pero ang estimate namin ng expenses is 30 million pesos. Idadaan pa ho ba ito sa public bidding? Emergency accommodations na po yan, so we can do an emergency. Sir Melo, alam namin very busy kayo. Huling dalawang tanong, ano-ano pong airline? Baka ho, meron kayong listahan dyan na mga lilipad ho mula alas 6:30 ngayong gabi. 10 po ito. Okay. Ang first is Scoot. Sige lang, sir. Take your time. I'll just... Yes. Ito. Actually, ang first is AirAsia. Yung Scoot did a temporary delay. Nag-delay po sila ng pansarili to accommodate the passengers who were checking in. Kasi medyo na-delay rin yung pasahero. So, Scoot, AirAsia, Emirates, ilang Cebu Pacific, yun po, and AirAsia, and 1 PAL flight, yung rescue flight of PAL from Basco to Clark. Sir Melo, bilang panghuli, ano po yung mga hakbang na ilulunsad, ipapatupad nyo para hindi na ho maulit yung ganitong klase, sir? Ayaw po natin talaga maulit yung ngayon kasi po, lindol po yun. But nevertheless, we learn from experiences also. So, yung mga hardships namin today, at the past few days, mag-a-adjust rin po kami dyan. One of that is mga kapuso, ang presidente at ang Chief Executive Officer ng Clark International Airport Corporation, si Ginoong Jaime Alberto Melo. Sir, maraming salamat. Magandang hapon po. Good luck.